Julogs, taong 2004. Noong dekada 1970, ito ay isang salita na kinilala ang lahat bilang pang-uri ng lahat ng bagay na hindi nakaabot sa mga kinikilalang pamantayan ng kagandahan at kahusayan. Pasaway taong 2005, isang individual na hindi sumusunod sa kung anong utos o ginagawa ang kabaliktaran ng dapat nitong gawin. Lobat, taong 2006. Ang salita na ito ay nanggaling sa dalawang Ingles na salita na lobattery. Sa konteksto ng Pilipinas, pinaikli natin ang dalawang salita sa isang salita lamang, lobat. Friendster, taong 2007. Isa sa mga orihinal na social networking sites na idilabas noong 2003. Sumikat noong 2007 hanggang sa mga sumunod na taon sa Pilipinas at iba't ibang karating bansa. Ginamit ito upang ipakilala ang sarili at maglabas ng saloobin na maaring makita ng iba pang gumagamit ng website na ito. Digimon, taong 2010. Musta na you? Dito na mi. Kapag ganito ka mag-text, isa kang Digimon at kalaban mo ang mga Digibuster at Grammar Nazi. Ang Digimon ay bagong buong salita noong panahong yun na kumakatawan sa bagong umuusbong na kultura na dala ng cellphone. Isa itong paraan ng kakaibang pagkikipag-usap sa text dahil sa limitasyon na 160 characters ayon sa nagnumina ng salita na si Professor Roland Tolentino ng UP. Wangwang, taong 2012. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Panahon na upang tayo ay muling magkawanggawa. Luma na ang wangwang pero nauso uli ito nang gamitin ni Pinoy sa kanyang inaugurational speech para patamaan ang mga abusadong opisyal. Naging simbolo ang wangwang ng tuwid na daan na kampanya ng kanyang administrasyon. Ngunit nang lumaon, ang salita ring ito ang ginamit ng mga kritiko laban sa di umano'y kakulangan ng pamahalaan na labanan ang katiwalian. Selfie, taong 2014. Ang pagkuha ng sariling larawan at pag-post sa social media ayon sa isa sa mga nagnamina ng salitang ito na si Director Jose Javier Reyes at publicist na si Noel Ferrer. Nakita sa pagkahilig ng mga Pilipino sa pag-selfie at pagkuhumaling sa social media at kultura, pagkamasarili at konsumerismo. Paggamit rin daw ang pagsiselfie upang maipakita ang pagkakawanggawa. Photobomb, 2016. Hango sa salitang English na photobomb, ginamit ni Michael Charleston Chowa ang salitang photobomb upang mahiwalay ang orihinal nitong English. Bukod sa ito rin ang ginamit sa isang dokumentaryo ng kanyang mga estudyante noong 2014 upang larawan ang isyu ng pagsira ng isang gaya ng Torre de Manila sa isang pambansang simbolo na tinutukoy ay ang monumento ni Dr. Jose Rizal na nabasagan pa ngang pambansang photobomber. Tukhang, taong 2018, ito ay hango sa salitang tok-tok katok at hangyo pakiusap sa panahon ng Administrasyong Duterte. Mukbang, taong 2008, ito ay nagsimula ang mukbang sa South Korea sa isang video website. Ito ay habang kumakain ay nakaharap ito sa kamera. TikTok, salita ng taon 2020. Ito ay hango sa orasan at awit ni Kesha. TikTok, ito ay lumaganap sa social media at nagkaroon ng sariling logo. Ang mga tao dito ay nahuhumaling, hindi lamang sa mabilis ka makagawa ng account, kundi nakapag-aliw ng iyong sarili sa pagsasayaw at marami pang iba. At nakakapagkaroon ka rin ng sarili mong negosyo upang maipalahad sa mga tao at upang ito ay mapabilis at mapalago ang iyong sariling negosyo. Ito rin ay kaiba sa lahat ng YouTube, Twitter, at iba pang mga social media accounts, mga social media platforms, dahil ang TikTok ay mabilis din itong kumita ng pera sa sarili mong pagsasayaw.